nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah showed them not. Then came Isaiah the prophet unto King Hezekiah, and said unto him, What said this man? And from whence came they unto thee? And Hezekiah said, They are come from a far country unto me, even from Babylon. Then said he, What have they seen in thine house? And Hezekiah answered, All that is in mine house have they seen. There is nothing among my treasures that I have not showed them. Then said Isaiah to Hezekiah, Hear the word of the Lord of hosts. Behold, the days come, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in the store until this day, shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. And all the sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. May sabay po. Then said Hezekiah to Isaiah, Good is the word Of the Lord which thou hast spoken, he said moreover, for there shall be peace and truth in my days. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong masalita. We pray na kayo pong pala sa aming lesson, ang pag-aaral ngayong gabi. Maraming salamat sa aming bisita. Ang bawat isa Panginoon dito, Panginoon, yung salita ay makapangyarihan, Panginoon. Makita namin yung sustansya nito, Lord. Kailangan namin itong topic na to, Lord, at aral na to. So, bigyan niyo po kami ng biyaya, aming pangunawa, buksan niyo po aming isipan at puso, Panginoon, yung lingkod, Panginoon, na medyo may karamdaman, Panginoon, alahanan niyo rin po, Lord. Kaya malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Ako'y pinagpapawisan ng malamig. Okay, good evening po sa lahat. Evening po. May ano yung title, no? So, reviewin again, as usual. Review natin, no? So, kasi ito na yung katapusan, eh. Yung part ng Isaiah, na actually, keynote niya from 2 Kings and then 2 Chronicles. Okay? So, naalala niyo po yung last week, and then, bago yung last week, yung last. So, yung mga last weeks natin, tingnan natin, ha. Sorrow and sighing shall flee away. Of course, yun yung pangako sa mga tao na kahit malungkot, ganun tayo ngayon, di ba? Sinong mga malungkot dito ngayon? Isa ganyan tayo, aminin natin. Kasi hindi tayo taga rito, eh. Lagi tayong may, of course, masaya tayo. Hindi tiwala tayo sa Diyos. Pero, may ganong, sanlibutan. Kaya, pangako, maalis din yan. Of course, sa millennium, lalo sa langit. And then, third to the last, with their clothes rent. Dito nag-umpisa yung kwento ni Hezekiah. Yung tinakot sila, no? Kaya ang subtitle nun, When the People of God Are Threatened. And then, last week, Who must thou reproach and blaspheme? Ito na po yung tawag dito, yung tanong ng Diyos kay Sennacherib. At last week, the father to the children shall make known thy truth. So, yun naman ay ito na. Yung tinutukoy doon. Kasi nga yung nagkasakit, no? Kaya subtitle nito kasi hindi na kaya sa YouTube, eh. Subtitle nito yung Hezekiah's disease, di ba? Siya yung pinagaling. Okay. Kaya kaduktong nito ngayon, Isaiah 39, gumaling siya. O syempre blessing. Problema, isa tayo, hindi tayo marunong tumanaw ng utang na loob. Sabi nga natin, di ba? Makikita natin sa buhay na Hezekiah para sa mga wala dito sa last week o sa last 3 weeks. Si Hezekiah ay kilala
na napaka-godly king. So, siya na yung halos sa pwede mo itapat kay Solomon, and later pa si Josiah. So, na-revive yung buong Israel, Judah especially, dahil sa pamumuno ni Hezekiah. So, positive to. Pero ngayong gabi, actually, negative yung makikita natin ngayon. Hindi dahil yun ang gusto natin, pero may negative lesson din kay Hezekiah. Kahit siya ay maka-Diyos, marami siyang ginawang bagay na maayos, maganda. Tayo din, pag sakali lang, minsan sa atin nga, kasi napansin ko iba sa inyo, may ginagawa ka dating maayos, parang pinipigilan mo, okay na to. So, hindi maganda yon. Parang gano'n nangyari kay Hezekiah siguro. Kaya negative siya ngayong gabi. At bihirang i-preach to, halos isang beses ko lang nakinig sa iba rin to. Pero hindi maganda yung ginawa niya dito. Though hindi halata. Pero halatayin natin para iwasan din natin. Amen? Yan, title natin ngayong gabi. Medyo mahaba, dali lang. Ano nakalagay dyan? So much blessings, but no concern for others' tragedy. Okay, so much blessing, but no concern for others' tragedy. Sa Tagalog, napakaraming biyaya o pagpapala, kaso walang pakialam, lalo sa ibang tao na ano yung tragedy, kamapahamak. May ganun ba, Pastor? Siyempre, di ba pag nakita ko, kaya ang babait nila kasi umaapaw ang blessing nila eh. In many ways, totoo yun. Kaya nga pag merong ano dyan, tumutulong, ganda naman sana talaga. Kaso, ang mahirap sa mga politiko natin, ano, may ulterior motive. At kahit yung mga hindi pa politiko, naghahanda pa lang maging politiko, at hindi, no? Ganun na ngayon eh. Wala ka pang ano, balak mo, hindi, meron ka ng balak, nagpapapogi na, nagpapaganda na, na totoo lang. Naalala niyo sinabi ko sa inyo na later sigurado magpo-politiko. Dinidisciple ni Vilma. Siguro sa panahon nyo na yun siguro. Sino yun? Naniwala kayo, maging politiko yan. Sila Ding Dong, tsaka yung asawa niya. Marian. Anyway, yung iba baliktad eh. Gusto maging artista, magpo-politiko. Pero karamihan, gusto maging politiko, mag-artista muna. Hindi kinatawan. Sensya na, hirapan ako eh. Yun yung boses ko eh. Okay, tuloy natin. Okay na, much blessings. So, nakita natin last time. Ang ganda kasi niligtas sila ng Diyos sa tiyak na kapamakan. At pag ikaw yung hari, talaga namang ikaw yung ano doon, mananagot. Lahat ng presyo sa'yo. Kaya alam niya, wala siyang ibang pupunta. Hingi ng tulong sa Diyos ang humingi. At binigyan siya ng kaligtasan. Binigyan siya ng kaligtasan. Hindi na kaluluwa. Doon yung mismong kingdom niya, napakaganda ng kwento, ni hindi nakalapit sa kanila. Ganun ang protection ng Diyos minsan sa atin. Lalapit pa lang, wala, patayin na. Kaya pagandang kwento nito eh. Di laging ganyan ha. Yan, ang ganda kasi ng panalangin din ni Hezekiah, righteous king siya. Yan, lumapit siya, alam ng Diyos na tama yung kanyang paglapit. Pinagbigyan siya, binigyan pa ng miracle. No? And then ito nga, last week, nagkasakit naman siya. Pinagaling din naman. So, blessing na naman. So much blessing. Kaya tanong si Kuya Sir Nilo, 65. Okay na rin, no? Pag umabot ka lang ng ano ngayon, 80, naku, blessing na yun. Si Daddy ay 70. Ano si Daddy? 70 lang? Napay natin si Daddy na maabot ng 90. Hindi naman. Pero actually ay ko naalala si Daddy kasi nga wala siya pwede gawin dito eh. Napay natin yung kailangan natin ng tao talaga eh. No?
Matino, matalino, magaling, malakas ang loob, saka kung ano. Tinetrain nyo, unti-unti. Anyway, para magkaroon ng Sunday service ala-ala, no? Anyway, ano sabi ko ba? Ayan, so umpisa na natin to. So yung obvious na ano dito, sa unang part, actually napakaikli, no? 8 verses lang. Yung unang 7 verses, napakalinaw ng lesson eh. Eh kaso tapos na tayo doon, kung naalala nyo yung kailan lang yung papansin nyo ba? Diba? Yung mga boasters. Ganun pala si Hezekiah. So, ang unang lesson natin, huwag kang mayabang, huwag kang kasi tapos na tayo dun eh. Pero balikan natin. Kasi nga parang minsan mga Kristiyano, yung daming blessing, sa halip na gamitin, pinamahanga lang. Nakita nyo ba ginawa dito? Saka isa pa, ang napansin ko dito, bakit niya binigyan ng pagkakataong pakita lahat ng kayamanan niya? Yun ang tanong. Sino dito nagpapakita ng kayamanan? Sa iba? O wala kayong kayamanan? Isa, bago yung ano ko. Kailangan yung cellphone. Bago yung cellphone ko, no? Vivo. Pamahanga mo yan. Ganun mga bata eh. Pero pag alam mo na, matalino ka na rin, alam mo, may magnanakaw pala dito. Sila Stephen, may magnanakaw sa school nila. Siyempre, huwag mo ng pamahanga. Syunga-syunga ka ba? Kahit sasakyan. Si Sir, maganda yung sasakyan eh. Pero hindi yung pinapamahanga. Baka maging mitya ng buhay mo yan. Amen? Kaya nga kahit yung sasakyan eh, gas na. Okay lang yan. Hindi yan pang-poma, pang-utility yan eh. Ba't ba nakapunta doon? Yeah, so, okay, natapos na tayo sa lesson na yun. Huwag kang pahanga. Pero yung nakakita ko na dapat natin makita dito, ba't nila binigyan yung privilege na makita lahat? Hindi ba nag-ano nga tayo sa mga spy? Diba, sa panahon pa lang ni Moses, sa panahon ni, sino ba yung mga hindi sila pinadaan? Sina Edomites, mga Moabites. Dadaan lang sila. Huwag kayo dadaan dito. Mag-spyan nyo kami. So, kung matalinong tao, alam niya yung threat ng mga taong masama ang loob. At tayo sa church, inaalam din natin niya. Kaya huwag kayong mga bata sabihin, Pastor, lagi ka naman negative. Paano mo naisip yung mga... Paano mo sabi yung mga bakla, ganyan ang isip niyan. Inasabi sa documentary. Kahit di ko nakita, pero ako may experience din ako sa ganyan. Huwag yun ang tanong. Pero talagang loko-loko yan. Negative naman eh. Para alam mo, hindi ka mabiktima. Dahil minsan pag nabiktima ka, buti yung mabiktima nasa pa ka lang eh. Wala sa ating mga lalaki yun, di ba? Para ka lang parang nakauntog ka lang eh. May mga damage na pwedeng gawin sa inyong demonyo na minsan, pero, hindi naman permanent. Of course, nakagamot lahat yan eh, salita ng Diyos. Pero may mga damage na pwedeng gawin sa inyong kalaban. Kaya inaalam natin yung kilos ng kalaban. Sabi ni the wiles of the devil. Kaya inaaral natin yan, okay? So, ganito yan. Ito si Hezekiah, hindi niya pa alam yun. Siguro, bragger din, boaster din. So, godly siya sa ibang bagay, pero, uy, kamusta ka na? Nagkasakit ka daw. Okay, salamat, pinagaling ka na. Eh, maganda naman yun, di ba? Pero minsan, may mga ganon. Kaya, ginagawa nila sa ibang tao yan para para sabihin mo, magtiwala ka sa kanya. Andaan niyo po yan. Maraming ganyan, pag medyo OA, okay yung concern ka sa kanya, pero yung tipong may letters pa. Uy, may sakit ka daw. Anyway, pero simula dito, parang wala naman nakitang Babylon na may concern sa Judah, parang wala. Dito lang. So, I believe, alam niyo yung mata ng Babylon, rising power nung panahon yan. Dalawa lang yan, Assyria at saka Babylon. Nung panahon ng Assyria, malakas na yan. Nagpapalakas pa lang. Eh, ang Judah, malakas din nung panahon ni Solomon. Diyan ako ngayon sa aking Bible reading. Ay, sobrang lakas. Takot sa kanya lahat. Ay, kapayapaan, kasi takot lahat sa kanya eh. Pati mga kalaban niya, binibigyan siya ng ginto. Bakit? Hanga sa kanya, makuha ng pabor, ganyan po yan eh. Malakas ka.
Siyempre, matalino itong Babylon. Ang dami na ipon dati ni Solomon, nasaan kaya yun? Yun pala yun. Tingnan natin. Nakita nila. Ang bira, sabi nung panahon ni Solomon, gaano karaming ginto. Pati yung yung silver, parang bato lang. Gaano ka-common ng bato? Kahit saan may bato, di ba? Kaya pag nasa malapit ka sa palasyo ng hari, tsaka meron siyang doon, di ba? Egyptian, and then, lalo yung temple. Sabi niya, napaka-common ng silver sa Israel nung panahon. So, ay yaman nun. Nakakuha ba? Imagine nyo po, pinagyabang. Ano sa palagay nyo gagawin ng mga Babylonian? Lalo yung mga makasanlibutan, pagkukwentuhan na nun, hindi ako makakatulog. Nakita ko doon sa Israel, yung kwarto, puro ginto. Dito, puro silver. Yung brass nila, hindi alam. Ilan yung brass natin? Hindi na raw nabilang yung brass. Yung ginto, may bigat pa. Ilang talents yun. Yung brass, wala na kasi talaga sobrang dami. So, ngayon, tuloy na natin. Uy, salamat binati nyo ako Iwasan nyo rin yun. Binati ka, okay lang yung concern ka talaga, pero yung OA na, alam mo naman sana yun Okay ka na ba talaga? Mga gusto mo ng Anyway, so pinakita niya na lahat. Showed them the house of his precious things, the silver, the gold, the spices. Ano yung spices? May panahon na napakamahal po niyan. Naalala niyo sa history ng Pilipinas, di ba? Kaya nga daw napunta yung mga European dito dahil sa spices lang. Kasi ang gagaling magluto niya, walang ginawa kasi mayaman na sila. Ba't wala ibang spices sa kanila? Dito madami. Kaya nabanggit po dyan yung ibang spices na napakamahal dati especially. Anyway, precious ointment. Yan pala kailangan ko ngayon. And all the house of his armor. So naalala ko Solomon kasi nandun ako ngayon Ilan ba yun? Galing yun sa mga kalaban niya. Yung iba ginawa niya. Yung mga shield, ginto. Nagamitin mo ba yun sa gera? Bukod sa mabigat yun. Hindi, puma lang yun. Mayayabang Alala ko tuloy, totoo yun. Alam siguro yung mga... Totoo daw ba si Marcos ang inodoro ginto? Mahal naman nun. Si Trump, ganun din daw Hindi yan mahal sa kanila. Lala, no? Anyway. Ito yung matindi. There was nothing in the house. Yung sana title ko dito Wala nang tinago. Nor all his dominion. Sinabi ito, yung sakop ko, ba't mo kailangan sabihin yun? Yung iba nga, di pinagsasabi yun Alam nyo ba yun? Tanongin kita, Bad, magkano pera mo sa bangko? Yun lang, pastor, wala, yun lang. Pero kung naman may pera, sasabihin mo ba? Wala akong pakialam dun. Amen? Mga baguhan, ganyan tanong, magkano mo sweldo mo? Kaya nga, yan dyan. Confidential yan kasi inggitan yan sa trabaho. Ang pakialamanan, hindi naman niya alam yung ganun din sa church. So, need to know basis yan. Nakakuha niyo ba yung, sana nagkakatalino kayo, kaya sinasabi ko lahat yan. Hindi nyo kailangan sabihin mo. Actually, pag mayabang yan, madalas wala yan Yung marunong, alam niya, nag-iingat yan ewan ko ba din sa kaya, Medyo siguro, natuwa siya dito kaya, binigyan siya ng letter. Ewan ko laman ng letter na yun. Ingat sa mga bambobola. Wala na siyang tinago. Gusto kong dito sa mga young people, yung mga sa love life. Kahit unahin natin sa love life. Sa pag-ibig ganyan, huwag yung
Alam niyo na yung mga bahay especially, di ba? May naka-reserve ka lang. Amen? Eh, pastor, mahal ko na eh. I-reserve mo yun, pagkasal lang kayo. Amen? Huwag mong pahangaya. Kung mahal ka talaga yan, mailinis intention yan, matalino yan, baka Diyos yan. Hindi kailangan makita lahat, hindi talaga. Amen? And then, ganun din actually, kahit mga business partner, mga kaibigan, hindi mo kailangan pagyabang lahat. Maganda nga yung nalalaman na lang niya. Habang nag-uusap kayo, totoo to, hindi to bragger kasi maraming baon to. Actually, naalala ko to yung mga pastor, ganyan din yung mga ano eh. Yung mga pastor naman, dahil doktrina agad. Okay naman yung kaso, yan naman bala mo, parang ganun tanungan dun eh. Pag may yan naman yung bala mo. Yan na yun. Parang sample lang tayo ng mga kulto, di ba? Hindi yung iglesia ni Manalo, eh, lagi nila lang, si Kristo ay tao lang, isa lang ang Diyos natin at hindi siya tao. Anong verse nyo? Ito, Timothy, siya ay tao at hindi Diyos. May Isaiah din. Yun na ba yun? Eh, kaso sinasamba si Jesus, eh, paano yan? Only begotten Son of God. Ano ang anak ng Diyos? Hindi Diyos. At hindi yung pinagyayabang din. So, pero, tayo kasi, doktrina talaga natin, ano yan, labas yan eh. Para hindi nang tatanong yung mga tao. Pero, again, hindi agad pinagyayabang yun na ang taong alam nyo malalim, hindi mo kailangan sabihin lahat agad. Amen? So, ang daming application doon sa love life, sa talino, sa pera especially, kasi yun ang topic dito eh. So, kung papakita kung hindi naman kailangan, at lalong, sa tamang tao sana. Eh, Babylon eh, ano ba yun? Kaibigan ba nila yun? Maling-mali. Diba? Hindi ko alam dito kay Hezekiah. Siguro, again, pinakita din ng Diyos yung kahinaan ni Hezekiah para tayo mga Kristiyano siguro. Feeling mo, magaling ka na, sandali lang, mag-isip-isip ka, baka meron ka ding bagay na kailangan mo pang bantayan. Amen ba? Ito ating church, alam nyo na strength natin, soul winning, doctrine, lahat na. Pero minsan, di mo mahirap din. Manigurado, di natin alam. Baka may butas din tayo. Kaya, panalangin, saka bantayan tayo. So, huwag tayo Hezekiah. Ibang Hezekiah tayo sa ibang bagay, pero dito hindi. Okay, tuloy ko lang. Eto na. Timing na timing to kasi wala si Daddy dito. Sana nakikinig si Daddy. Sabihin ko na rin, gusto ko na sabihin ito nung isang araw pa eh. Ano nangyari kay Hezekiah? Si Hezekiah, mayaman, hari. Problema, di ba lang siya nagtanong sa lingkod ng Diyos? Now, ngayon, may mga bagay na di mo kailangan tanong sa lahat ng bagay sa lingkod ng Diyos, di ba? Like sabi sa inyo, kaya ka tayo aral dito, aral tayo dito. Para tumalino na kayo, ayoko naman tanong na kayo ng tanong, di ba? Sa akin, kunwari. Ganda rin yun, natuto kayo. Kung may talagang mahirap, hindi magtanong, ganun ang sistema. But anyway, I believe alam na rin ni Isaiah eh. Siguro, frustrated na to. Sino ba itong mga to? Kilala niya na rin yun. Parang lang po yan, alala niyo yung tinanong ng Diyos, di ba? Sabi ni Soriano, di raw alam lahat ng Diyos. Mas ba't ka nagtanong? Alam niya na rin yun. Eh, ba't tinanong ng Diyos si Cain? Ba't niya tinanong si Adam and Eve muna? Nasaan kayo? Bakit? Ba't tinanong niya si Cain? Nasaan yung kapatid mo? Eh, alam niya pala. Pag ginaganyan tayo ng Diyos, sabi ni Jesus naman kay Peter, mahal mo ba ako? Mag-isip tayo pag tinatanong tayo ng Diyos. Amen. Kaya itong lingkod ng Diyos, tinanong si Hezekiah, sino ba yung mga yan? Ang lesson doon, dapat alam niya na kung anong klaseng mga tao yan. Sabi ko kay Daddy kanina. Alam niyo na si Daddy, di ba? Yung kalagayan ni Daddy. So, blessing nga eh, kaso medyo vulnerable na rin. Kaya pag-pray natin. Sabi ko kay Daddy,
Bihira rin kayo mag-usap eh. Napapansin ko si daddy, parang minsan na-abuso. Alam niyo ba yun? Nabalitaan niyo merong, si Pastor Karen, balik ko na lang ha. May time naman tayo eh. Sinong pinaka na-abuso sa church? Sino? Sabi ni Pastor, yung isang worker niya, may inutangan. Nung bata pa ang Kristyano, sabi ko, ba't galit na galit si Pastor? Kasi nga, alam niyo sa church, hindi mawala yung pananagutan ng Pastor dyan. Mas kami naman nag-usap eh. Kaso nag-meet kayo sa church. Nakikinig ba kayo? So pag nagkatisuran kayo, sinong nahirapan? Binibuild nga natin yung maayos na church. Tapos kayo magtitisuran. Tapos hindi kayo nagtatanong din minsan. Di ka naman tanong eh. Ba't pag-usaping pera, sa palagay nyo, yun? Wala lang yun. Kaya asal na asal ako ngayon, kahit di member dito, nangungutang na rin. Ngayon again, wala akong pakialam doon kasi pera naman ni daddy yun eh. Kaso nga, matanda na. Nakikinig ba kayo? Sabi ko din, mag-iingat ka din. Dahil di lahat ng tao, pagkatiwalaan. Balik na tayo dito. Si Isaiah, kung nagtanong lang siya kay Isaiah. Matalino rin naman si Isaiah, kaso may mga bagay na hindi niya na-foresee. Yung propeta, alam niyo naman, Isaiah, pang ilan na tayo? Chapter 39 na tayo eh. Si Isaiah hanggang millennium, alam niya eh. Doon maaaring di naiintindihan lahat din yun. Pero magkakaroon ka na idea kung nagtatanong ka lang. Kaya sabi dito, sino ba itong mga taong to? Saan sila nanggaling? Minsan yung pinanggalingan ng tao, alam mo agad kung anong klase yan. Again, hindi lagi ha. Hindi tayo racist dito. Yung mga mga Bisaya yan, mga ganito yan. Hindi tayo gano'n. Pero, kung meron talagang, alam mo na, manabalitaan kayo, mga Muslim pala, ganyan. Hindi naman lagi, pero, mag-iingat na rin. Amen? Mga lalaki, mga bolero yan. Hindi nga lahat, pero, mag-iingat ka na rin. Okay? Yun yung mga tanong na daw tinatanong nyo pag meron tayong nami-meet. Apply nyo na again sa kanila sa trabaho, sa love life. Saan ba nang galing yan? Sino ba yan? Ano sabi ni Zay? Sinabi lang yan, totoo. Galing sila sa malayong lugar, even from Babylon. Pambira. Hindi pa naman yung Babylon ng time na yun. Kaso, alam nyo, meron ng Babel eh. Alam nyo ba na may kinalaman yung Babel sa Babylon? Wala pa so, layo nun eh. Malayong yung pero meron pa rin. Alam natin dapat yan. Later, yung Babylon, hanggang Revelation, may Babylon eh. So, hindi magandang connotation. Dapat sensitive tayo doon. Amen? Yung mga magiging kaibigan niya, kunwari, anak ng politiko yan, kunwari, hindi ka magdududa dyan. Bigyan mo ng chance, di ba? Sabi nila sa English, the benefit of the doubt. Hindi mo naman ang tahusgahan agad, pero the back of your mind, ano kaya yung mga ano yung gawin itong mga to? Mga spoiled. Baka Diyos kaya yan. Tanong-tanong ka rin. Amen? Tapos may nagkagusto lang sa'yo. Ilan bang naging girlfriend niya dati pa? Tinatanong mo yon. Amen? Bakit? Ikaw? Background check. Yung isa sa atin, biktima pa eh. Dapat suspect na yun. May asawa na, iniwanan ng asawa. Inayawan. Suspect na yun. Tapos, nangyari rin tayo nun eh.
Naintindihan niyo ba? Matalino tayo. So, Babylon, dapat red alarm. Babylon, galing. Tuloy natin. Ito na. Hindi pa agad na gano'n sa Isaiah. Hindi pa agad eh. Ganyan din tayo dapat. Tanong. Naku, mga taga-Babylon, galas. Ano nakita niya? So again, tanong lang yan kay Hezekiah din eh. Lahat! Syonga to. Wala akong tinira, wala akong tinago, lahat pinakita ko. Ay, ito na. Sinama na ang Diyos. Kasi ganito po yan eh. Hindi naman lahat na sinasabi ng propeta, ng pastor, lahat sinabi ng Diyos. Pero pag sinabi, yan ang sinabi ng Diyos, mabigat yun. At mangyayari exactly ito. Which is, di naman bago sa atin, di ba? Isaiah, di ba? Sinasabi na nung umpisa pa, actually kay Moses pa lang, pag nagloko kayo, paalisin ko kayo dyan. Papasakupin ko rin kayo dyan. Around this time, ang tagal na ng Israel at Judah na nagko-compromise. So, hindi na rin bago. But, nagkaroon tayo ngayon ng parang idea, bakit later, especially ang Babylon, pupuntiryahin niya yung Judah. O bakit? Kasi may dahilan na sila eh. Sabi nga nila, pag nalilito ka sa mga galawan ng politiko, kahit mga businessman, ba't kaya yung bakuna o di pa nga testing ano na? Hindi ko alam, wala naman ako dun eh. Ang hirap naman malaman yan, basta paano natin malalaman? O bakit kaya itong anong to, itong magandang dalaga na to, inasawa yung matandang lapit na mamatay? Bakit kaya? Hindi natin malalaman. Hindi natin malalaman yun. Di ba? Ano ba? Ay, hindi naman marunong to. Mari lang. Pero inalok ng magandang trabaho, malaki kita dito. Kaso, mandadaya siya. Mari yan, politiko. O kaya, sabi yung kasama ko sa dati, gano'n, natawa ako eh. Hindi naman gano'ng agaling sa IT. Pero laki na sweldo. Kasi pinasukan niya, gambling. Pogo ata yun, hindi ako nagkakamali eh. Bakit kaya? Bakit siya pumasok doon? Ano sa palagay niyo sagot sa tatlong yun? Sabi nila, follow the money. Totoo din yan kahit mga gera po. Pag pinag-aralan mo yan, ba't ginera nito, ito? Bakit pinatay nito, si ganyan? Madalas sa hindi mawawala yung pera. Ay sabi sa Bible, for the love of money is the root of all evil. Ang nalaman dito, no? Ayun din. Napakalayo kaya ng Judah sa Babylon. Nakita niyo ba yung mapa? Tinawid nila yon. Alam nila may pera doon. At kakaibang mga inipon ni Solomon. Lala ko pati mga peacock, pati mga hayop. May mga ano siya doon. Mga... Antindi nito eh. Ano pa ba yung mga inipon ni Solomon? Yung alam niyo, pati yung nalala ko yung nagsasakupan. Pag nagsakupan yung mga bansa, pinupuntirya dyan, minsan kahit library. Nung panahon lalo nila. Kasi alam nila yung anong knowledge yan eh. So pag nasunog natin yan, wala nakakaalam na magaling sila. Kung kaya natalo tayo dati, loko-loko tayo dati, sunugin natin to, wala na makakaalam na loko-loko tayo. Ganyan po ang labanan ngayon. So, okay pa ba kayo dyan? So, follow the money minsan. Again, hindi ko sinabi sa lahat. At, pasok na rin natin sa churches. Ganun din po yan. Minsan, obviously, hindi dapat. Lalo na, man. Pero, ang balita ko yan pong, alala niyo si Scofield,
Iba dito alam na eh. Hindi pa nakakaalam bakit yung mga doktrinang makahudyo pumasok yan sa mga Baptist churches. Bakit kaya? Paano nangyari na mga maka-Israel ngayon, mga Baptist? Hindi naman dapat kasi kalaban sila sa Acts. Paano nangyari yun? Pera na naman yun. Eh mga lalo pag di nag-aaral, bigyan mo ng reference Bible yan, libre pa, sabi mo, ang ganda talaga nitong reference Bible, ano, mayroon ka pa dyan? Ganun yun, kahit pag nakaka-attend ako ng conference na ganyan. Komentaryo, dito na, kompleto na lahat. Ba't ito, hindi kompleto yung Bible mo? Ewan ko sa'yo, baka nyo binabasa. At yung malalaman yun, paano hindi malalaman? Ano? Ilang beses mo ba nabasa yan? Ba't ako napunta doon? Sa pera pa rin. Kaya maraming sumusuporta kayo sa Israel. Bakit kaya? Meron akong friend sa Facebook, gano'ng pinakita niya, yung parang letter ng mga maka-Israel na Baptist churches. Binobola yung mga pastor. Sabi, ikaw ang pinakamagaling dito sa San Mateo. Hinihirang kita. Ikaw yung representative dito ha. Yung Israel ha, pag-pray natin lagi yan. Dahil meron ka nito letter na to, ikaw yung pinaka-ano dyan. May mga ganun na ngayon. Kaya hindi nag-aaral ng Bible, patay na. Follow the money. So yan, tuloy ko lang kanina Scofield Bible. Bakit marami yung makeup noon? Kasi yun ang pabor sa may pera. At yung Scofield na yung pinondohan nyo ng hindi natin alam kung sino. Pero I believe mga Hudyo yun. Dahil di na mayaman sa Scofield, panahon na napakahirap mag-publish. Lalo na pagkatulog ka ni Scofield na wala ka ng background na napak-scholarship. Walang scholarship background yun. Hindi nga siya qualified na magpastor eh. Iniiwan niya yung pamilya niya. Anyway, saan tayo napunta doon? Yun nga kasi, mag-iingat kayo sa epekto ng pera na pwedeng gawin sa iyo ng pera. Dahil may pera ka, dahil mong kaibigan ngayon. Bakit kaya? Ang pogi ko raw, ba't kaya? Hindi naman. Ang galing ko daw, maka-Diyos daw ako. Mag-ingat. Tapusin ko na. Sabi, behold the days come that all that is in thine house, yung pinagmamalaki mong yan, ang ganda sabi sa Proverbs, ba't nga ba nag-iipon yan? Sabi niya, bali wala nang yaman eh, gusto mo lang pahanga. Kung meron kang maganda sapatos, tinutungtong mo lang sa lupa, ba't mo kailangan mahal na sapatos pa? Eh, parang makita nila, sapatos ko, matatak nito. Yung panahon namin dati ngayon, may cellphone na eh, no? Saka, ewan ko, mga babae, no, pinapahangaan nyo. Ang mukha, ganyan yung mga nasa newsfeed ko eh. Pa-cute, ha? Skincare. Ito nga pala, pagkatapos ito naman, ganyan lang. Hindi pa nabura yung mukha mo dyan. Tapusin na natin. Ito kasi yung, sabi dyan, dahil pinakita mo yan sa mga yan, darating yung araw na lahat ng nasa bahay mo at lahat ng inipon ng mga tatay mo, mga hari, lalo kay Solomon, ay dadalhin lang sa ibang bansa, sa Babylon. Paano mangyayari yun? Of course, wasakupin kayo. Hindi naman pamimigay yan eh. Pero actually, nung panahon ni Hezekiah, ang dami na nabawas dyan eh, kung alam niyo ang kwento. Si Hezekiah mismo, may mga pinamigay din siya kasi pag nasakop ka, yun ang pambayad nila dati. Lahat ng gera po, napakamahal niyan. Maganda ba yung mangyayari dito? Hindi. Pera lang pala yun eh. Hindi lang yun, kasi thy sons, sino dito gusto manakawan? Ayaw manakawan, di ba? Pero, anong gusto mo? Manakawan ka ng
Cellphone o manakawan ka ng anak. Siyempre kahit mahal yung cellphone mo, di ba? Yung anak mo yun eh. Kasi si Kaya, hindi lang mga treasure niya mawawala. Lahat, pati mga anak niya, kung alam niyo yung kwento dito, ganun na exactly nangyari. Yung medyo may mga matalino sa kanila, ginawa alipin. Sina Daniel. Lahat yun, alipin. Wala yung magagawa. Talo kayo eh. Parang tayo mga Pilipino minsan, gano'n, mag-a-abroad, doon ay kiusap ka sa kanila. Para sa pera, gano'n din yun eh. Mga in a way, So, ganyan tayo, sila. Nangyari sa kanila kasi, una, talagang lumayo sila sa Diyos. Pero itong hari nila na supposedly, siya yung matino, anong gagawin? Gumawa pa ng katangahan. Parang Solomon din. Pinakamatalino na sa lahat. Diba? Ang ayos na. Siguro, kung minentain niya na lang yon, kung sumunod siya sa Diyos, lahat na sinabi sa Deuteronomy, ginawa niya eh. Sabi sa Deuteronomy, huwag ka magpaparami na masyadong army. Ginawa niya. Huwag ka magpapasyado ng maraming asawag. Lalong ginawa niya. Record breaking, di ba? Loko-loko rin eh. Ang daming asawa inipon. Ano pa? Yun nga, yung kayamanan, kasikatan. Hati ang kanyang kingdom. Ano mangyayari sa mga anak niya? Well, masasakop. Take away, parang kinidnap. Alam niyo yung ginawa niya kina Daniel, di ba? Kumbaga, bine-brainwash sila sa China daw, nangyayari ngayon yan. Yung mga Uyghur, no, iba-ibang sekta. Ibang culture yun eh, sinakop na ng China yun. Ngayon, inaano sila, bine-brainwash sila, hindi kayo Uyghur, alipin kayo. Ganun na style ng komunista. Ganun din ang ginawa dito, gagawin sa kanila. So, ginawa silang utusan. Positive ba yun? Ulitin ko Hindi sinabi dito yung mga sinabi sa ibang place eh, nung sa Isaiah na mapatayin kayo. Maubusin kayo, paulit-ulit yan eh. Iniisa-isa pa yung anak mo, marirape, yung lalaking patayin. Yung mga baby, tatapon. Medyo hindi ganun kabigat dito, pero alam natin yun din yun. Kasi paano nung kakunin yung kayamanan mo, bibigay mo lang ba yun? So, negative. Pero yun lang yung first lesson natin. Ay, nasabi ko kanina, di ba? Ang price ng kayabangan, sabi sa Bible, ang sabi doon, pride cometh before destruction. Nagyabang ka ngayon, ang later, anong magkakaroon ka? Wala ka na pagyayabang kasi ka nasisirain eh. At matalo ka, mapahiya ka. So, yun din ang dito, lesson dito. Nagyabang sila, though, medyo godly siya, godly pa yan. Huwag mo sasabihin, Kristiyano ako, at forever tayo masaya. Maintain lang natin to, kahit hindi tayo gumawa ng gusto ng Diyos. At maraming gumagawa niya, maraming churches ngayon, pinipili lang i-preach. At sa panahon natin ngayon, makikita mo yung programa nila kasi nilagay siya sa website, sa Facebook. Minsan ginagawa ko, ano pinaggagawa ito ang lalaking church? Ano ginagawa nito? About us. Ministries. Ano yung mga ministries? Wala soul winning. Yun ang pinaka-importante, di ba? Ano ito? Youth, mga ganun-ganun. Ginagawa lang na mag-sasaya sila doon, maging close, gano'n. Gano'n ba yung church? Kasama yun, pero hindi yun ang mga main. So lahat yun, i-divide yun, yung mga matanda, may activity, okay din sana. Outreach, maganda rin sana. Again, kung walang soul winning, nagtatapong ka lang.
Dahil yung iba, gagawin din nila yun. Di payag, mas mayaman sila eh. Paano nangyari sa'yo? Tanim lang tayo. Isolve mo muna. And then, doktrina. Amen? Diba, walang ganun eh. Diba, lalagyan lang ng, this is what we believe. Kailan lang, inaano ko CCF eh. This is what we believe. At saka yung saan kami nang galing, hindi nila sabihin mga businessman na nagtayo, no? Siyempre, hindi. Though yung unang panahon, sinasabi nila yun. Pero yung what they believe pa lang, medyo ano eh, masyadong, kumbaga sa Hindu, parang vague, tsaka malawak masyado. We believe in the Bible. It is a perfect Bible in the original. So ngayon, ito, hindi, original ba to? Hindi. Original ba to? Hindi, ang original daw, yung sinulat daw dati. Ito, kinopya to eh. So, perfect pa ba to? Alam natin yun kasi tinuturo natin. Pero mga like ng CCF, wala nga silang Bible na ano dun eh. Isang Bible eh. Wala. Non-denom pa. At ibang Baptist, gano'n na rin. Si Abante yan, na kilala siya na sinabi niya yun. Pati King James daw, hindi perfecto. O, paano yun? Salita ba ng Diyos to? Salita ng, o hindi? Ang salita ng Diyos, perfecto ba? Hindi. Yun the original. Ngayon wala na tayo perfectong Bible. Ano yun? Kaya sabi sa atin sa Bible, sabi sa atin, search ye the scriptures, for in them you know that ye have eternal life. Among many other things. Sabi rin doon, yun tayo kuha ng doktrina, ipapractice natin. Tapos hindi perfect. Paano yan? So maling-mali yun. Bakit ko nasabi na naman yun? Kasi nga, may importanteng bagay. Well, importante. Huwag natin ipagpapalit. Hindi, meron pang isa yun. Ayan nga. So, ito yung unang lesson. Huwag tayong mayabang. Lahat ng meron tayo, pwedeng kuhain ng Diyos. Lalo, pag hindi tayo natagpo ang nagtatapat sa Kanya, katulad ng Judah. Una, Israel, and then Judah. Pero tinutuan ng pastor yung sabi, mas masama pa dun. Ito yung problema. Nung narinig na ni Hezekiah, sinabi na ng lingkod ng Diyos at ng Diyos, yung mga masamang mangyayari sa kanila, ano sabi niya? May basa niya po yung last verse. Go. Then said Hezekiah to Isaiah, good is the word of the Lord which thou hast spoken. He said, moreover, for there shall be peace and truth in my days. Ba't parang positive yung sagot niya? Ay, ang ganda naman sinabi mo. Yung ginto nyo, kukunin. Yung anak mo, kukunin. Ano maganda doon? Naintindihan mo ba? Hindi. Actually, pag pinutol mo sa gitna, hindi mo talaga maintindihan. Uy, ang ganda niyan ah. Ha? Ulitin ko sa'yo ah, ganito yan. Patayin yung mga anak mo, yung iba, lipinin. Yung mga kayamanan pinagmamalagay mo, kukunin. Ang maganda ba yun? Siyempre, ba't sabi niya maganda? Kasi ganito yan. Pag binasa mo yung second part, sabi niya, he said, moreover, for, or pag sabi for, because there shall be peace and truth in my day. Ang ganda naman pala eh. Asa ang context? Ano yung context? Eh, sino ba naman di matutuwa sa kapayapaan katotohanan? Kaso, ang sinasabi sa iyo, mawawala yan sa mga apo mo, sa anak mo, apo-apo mo, yes. Sa panahon mo, ganyan. Pero okay lang ba sa iyo yun? Sa panahon mo, maayos. Later, sa kanila, sila yung makakaranas ng resulta ng kapabayaan mo ngayon. Anong title natin? So much blessing but no concern to others' tragedy. Yan ang totoo dyan. Yan ang nangyari dyan. Bakit siya masaya? Hindi niya na inisip yung iba. Alam ko ba godly siya? May mga ganyan minsan tayo. Tingnan nyo rin. Ibang churches, kaya walang pakialam, soul winning, ano? Eh, yung kayamanan ko hanggang pagtanda ko, hanggang matay akit yung anak ko, masaya na ako dito eh. Bakit pa ako mga away? Okay na ako eh.
Pero pag nagpabaya ka ngayon, ano mangyayari sa mga kapopo mo? Yung Baptist hindi na makabali yan. Bali na nga eh. Ang ganda ng doktrina natin, pwedeng haluan yan. Ganyan na dati, nangyari na yan. Mga unang panahon, alam natin yun na kahit nagkaroon ng Catholic, hindi kinaya ng Catholic yung mga Kristiyano eh. At mangyayari ulit yan. Pero pag nagpabaya ka nga ngayon, at dapat nakikita natin yun, magkakaloko-loko yung mga susunod sa'yo. Kahit pa yes, sa nakikita mo ngayon, maayos-ayos pa tayo. Kung nagpabaya ka, makasarili ka kasi. Pinagmalaki mo yung anong gamit ng ginto mo. Parampain nyo sa kalaban mo. Hindi, so, balik na tayo sa mga Baptist churches. Yung mga Baptist ngayon, ganyan. May Baptist Day pa ngayon. Ewan ko, nakikisa kayo doon. Ako, hindi. Unang narinig ko pa lang yun. Nagpintig na yung ano? What? Baptist Day? Ang alam ko mga Baptist talagang mga tunay na lingkod. Sabi sa Bible, pag ikaw, tunay na lingkod ka, pe-persecute ka. At di ka mamahalin na sanlibutan. Normal yun sa atin. Eh ngayon, pinipilit mo, nile-legislate mo, tanggapin nyo kami ha. Pag tinanong mo, pa sa may Baptist, wala lang celebrate. Sino ng tao? I-recognize ka. Ba't di ka ba na-recognize ng Diyos? Hindi, iba yung recognize ng tao, pambigyan mo. At balik tayo dito. Pag yung mga Baptist ngayon, for example, yes, salamat sa panahon natin. Wala namang ibang papalit sa Baptist na totoo lang. Kaya ginagaya rin tayo ng mga CCF, mga Faith Alone. Ginagaya nila yan eh. Kasi alam nila, pag narinig ng masa yan, o nga no, maling-mali pala yung mga Catholic, mga Hudyot, mga... Ay, yung Baptist, walang tatalo dyan. Pasukin din natin. Ganun ang ginawa ang kalaban ngayon. Paano mo sisirain yan? Matinding doktrina niyan. May ibang way ang demonyo para ikaw ay... sabi nga na, 3 lang daw sa mga pastor. F. Fame, female, tsaka finances. Yan ang pangtaob sa mga lingkod ng Diyos. Kahit maayos na lingkod ng Diyos dati yan. Pwede yung pataubin yan. Either babae, pera, kasikatan. Si Hezekiah, parang hindi mo sinabi dito mga babaero at ano. Wala akong naalala. Kaso sikat siya. At mayaman siya. Anong ginawa niya sa pera niya ulit? Matapos na po tayo. Tutukan niyo lang. Ang ginawa niya sa pera niya, pinagbiyabang, wala, pinaupo niya lang sa bango, kunwari. Oh, sa atin, pag ganun yun eh. Sige. Ang dami ko. Parang kayo sa look, saan ba sa look? Yung kamalig daw niya, yaman ko na! Anong gagawin ko? Eat, drink, and be merry. Sabi ng Diyos sa kanya, you fool! Matay ka na bukas eh. Sige nga. Ang ikli lang ako nga, 44 na pala ako eh, parang natulog lang ako, ganyan lang ako kalaki. Ako yung salamat nga kayo, lumaki kayo sa church ako, hindi ko naranasan nyo eh. Dati kami yung people, kami inaasar eh, kami sinisigaw ni pastor eh. Ang bilis lang yan. Sa gagawin mo pa sa oras mo, sa pera mo nung gagawin mo. Kung saan nakita ito, be right please to kasi Hezekiah talagang very positive si Hezekiah. Gusto niya ng baby, yung anak ng baby niyo. Pangalan ng baby niyo, yan, maganda. Hezekiah. Nabihira yan, Hezekiah. Still, ito pala si Hezekiah. Walang pakialam sa mangyayari sa kanya. Kaya, actually, yung ibang pastor sabi, ganito yan. Kaya, sino yung anak ni Hezekiah? Si Manasseh. Then, anak ni Manasseh, si Amon, anak ni Amon. Si Josiah na. So, si Josiah maayos din. Pero bakit ang galing ni Hezekiah? Bakit yung anak niya si Raulo? Especially sumunod sa kanya si Manasseh. Binabanggit lagi yung pangalan nun. Sigurado,
Husgahan kayo ng Diyos dahil sa kasalanan ni Manase. Parang sa Israel, ganun kay Jeroboam lagi. Jeroboam. Pero sa Judah, after ni Manase. Kasi tindi, bakit ganun eh? Godly yung tatay niya. Anyari. Hindi ko masabi, pero baka isa to. Biruin mo, alam mo yung sinabi ng Diyos at tatay mo, ganun. Kung alam niya, hindi siya yung sinabi dito eh. So, tapusin na natin. Pwede ba huwag tayong ganun? Kung tayo pinagpala, tayo sa church natin, kahit mali tayo, busog na kayo, sa totoo lang eh. Isipin nyo na lang ngayon, at yung mga medyo nasa edad na. Ganito gawin nyo sa mga tinatanggap nyo yung pagpapala. Saan ko gagamitin, paano ko gagamitin, sana hindi kayo maging hisikaya na ay mag-ano lang face, gusto mag-debate tayo, alam mo lahat yan. Hindi tayo mayabang. Parang pera din yan, minsan mahirap may pera, bakit? Paano mo gagamitin? Ayaw mo na masayang din yan, di ba? Tama rin yun. Pero hindi mo alam paano gamitin yan, yung talent mo. Mga Baptist Church, yung may kilala kami gano'n eh. Sandali na lang po ha. Madalas ginagamit sa mga churches, yung music ministry, di ba? Isa yan. Yung dati namin mabait naman yung kaso, sabi ni Pastor gano'n eh. Ang saya na ni Pastor kasi meron kaming magaling eh. Magaling. Ang galing talaga. Nagpagamit ba sa Diyos? Nung una. Dumating na, so paggaling ko dito, hindi ako, wala mo gagawa dito. Hindi ako binabayaran dito eh. Titigis pa ng ulo ng choir. Hindi sinabing gano'n ha. Parang, ko lang. Kasi talaga magtigis sa ulo. Kaya gano'n talaga eh. Kaya bandang uli, bahala na kayo dyan ha. Tinulungan ko na kayo. So again, may kalayaan tayo pero pag inaisip ko yun, ayun yung iniiwasan ko kasi nakuha ko yung ni Pastor, yung lesson niya dun eh. Na bakit may mga anak ng Diyos pinagpala parang Hezekiah? Pag tinignan mo yung buhay niya, sino ba yung taong yan? Ano yung binigay ng Diyos sa kanya? Ay ganito po, matalino na, pogi pa. Matalino, mayaman pa. Pati yung suporta sa kanya ng yung buong pamilya niya, maganda. Anong ginawa sa buhay niya? Ayun, nagpakasarap lang. Yung pangit. Si Hezekiah, gano'n na nakikita ko dito. Outwardly, ang ganda na eh. Godly pa siya. Sinayang niya, hindi niya alam yung binigay sa kanya kung paano yung gagamitin. Ang pera na yan. Pwede aralin mo sana. Eh kahit nga yung mga taga-sanliputan ngayon, minsan hanga din ako, ang galing din eh. Yung mga alam din nila kung paano gamitin. Lalo tayo dapat. Yung pera, dapat alam na rin paano gamitin. Talaga mahirap magkaroon niya. Pero, naaaral yan. Magpaturo tayo sa Diyos. Hindi katulad ni Hezekiah. Na, wala akong magawa dito. Pakita ko na lang sa iba. So, maging matalino tayo. Posible ang kahit sino tayo pwede mangyayari sa atin yan. Ano yung mga kayamanan nyo ngayon? Lagi sinasabi. Kayo mga bata, lakas nyo, kayamanan nyo yan. Lagi sinasabi nyo kasi pag naiingit ako sa inyo kung basketball kayo, parang lahat kayang pagkain eh. Ganyan pa yung sabi. Hindi ako makakatakbo ng takbo agad doon. Lakas, bilis. Diba? Parang lumilipad eh. Lakas. Saan mo gagamitin yung lakas na yan? Ha? Ano ba? Talino. Saan mo gagawin talino mo? Napamahanga ako, Pastor. Mag-ano, YouTube. At i-display ko doon. Ito ang alam ko. Ito yung alam ko. Kayo, hindi nyo alam yan. Magaling ako. Ngayon, bubulahin ka lang na iba. Pero banda mo, wala silbi yun. Kung may konting silbi, medyo kumita ka. And then what? Ay, Pastor, maganda ako. Saan mo gagamitin yan? Sa ginagamit mo sa libro, yung ganda nila. Na mawawala din.
Ay, yung palabas ng mawawala natin, kaya habang bata ako, gamitin ko saan? Ha, yung mga kakapera, papamahanga mo yan, pabastusan. Saan pwedeng gawin kung maganda ka talaga, saan pwedeng gamitin yan? Pogi ka, ha? Soul winning, doon mo gamitin yun. Hindi ka papahanga, ibig sabihin dapat, doon mo gamitin yan kasi kailangan din minsan yan. Pastor ka, gusto mo, amen? Sabi nga nila, hindi lahat ng pogi nag-artista. Yung iba nagpapastor. Joke lang yun, pero pwede mo gamitin sa kahit saan yun. Amen? Gusto ko sabihin sa mga bahay especially, hindi nyo kailangan pamahanga dyan. I-reserve nyo lang yung katawan nyo sa isang tao. Pasayahin nyo yung tao na yun, asawa mo, isa lang. May encourage yun, lalakas yun, tatalino yun, maglilingkod nyo sa Diyos. Worth it na yun, di kailangan makita ng lahat siya, pareho din naman yan eh. Kaso mga kabola kasi yan, ganun na sanlibutan eh. Ano ba meron kayo? Pera. Paano yung pera, pastor? Walang pamigay ko. Hindi ko sila yung pamigay mo. In a way, oo, pero alamin mo kung paano. Sinong Hezekiah dito? Yung first part ni Hezekiah, ang ganda last time, di ba? Nanalangin siya, tiwala sa Diyos yun, ganun gawin natin yun. Pero itong part na to, iwasan natin. Nayabang, walang pakialam sa iba, palibasa namamatay na siya, alam niya. Wala siyang pakialam. So tayo, paano nga natin paano natin hindi gagayahin sa Hezekiah? Yun, lahat yung nabanggit yun, talino mo, ganda mo, lakas mo, pera mo, gamitin mo. I-project mo, paano mo magagamit mo ng mas mapakapakinabang, hindi lang ngayon, hindi lang 10 years from now, 20 years from now. Habaan mo pa, paano yun? Wala naman ibang lugar yan kundi sa church. Eh di, basta pwede mo may ministry tayo. Pwede rin. Pero lahat yan, mas maganda gamitin mo sa church. Lagi sinasabi ni pastor yun eh. Sabi niya sa Ephesians, di ba? To Him be glory in the church. Hindi sinabi, basta mag-glorify. Kaya may mga recording company kami. Jesus. O, nag-glorify si Jesus, ha? Pumita kayo. Ganon. Paano mag-glorify si Jesus? Sa church, gawin mo. Sumunod ka una. Doon ka na matuto. Ang daming possibility pwede mong gawin. Sobrang dami nga. Hindi ko mabilang eh. At may mga sinasuggest ako minsan sa inyo. Minsan hindi ko rin alam. Minsan sa inyo lang i-reveal ng Diyos eh. Kung talagang gusto nyo maglingkod sa Diyos. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na kayo po yung magpala sa bawat isa. Maraming salamat sa gatapos namin series sa Hezekiah. Ito namin ang kanyang kabutihan din. Yung panahon na siya yung mga Diyos, Panginoon, magtiwala sa inyo kung paano siya niligtas din sa kapahamakan, even sa sakit, Panginoon, bigyan siya ng victory. Makita din namin, Panginoon, dapat namin iwasan about minsan pag blessed na kami, Panginoon, na hindi namin alam kung paano ito dalhin. Hindi namin alam kung paano gamitin. Hindi namin alam kung paano gagawin dito, Lord. At format din na, or pattern niya ng mga iba rin, ng mga sobrahan sa blessing, hindi na alam anong gagawin. To the point na hindi sila sensitive. Na napapahamak na pala sila dahil sa mga blessing. So, kaya una sa lahat, Panginoon, bigyan ng talino, protection din, Panginoon. Yung salita, Panginoon, nang ito yung magturo sa amin, makita namin sa Hezekiah. Hindi niya kinaya bandang huli, siya yung napahamak din. O hindi man nung panahon niya. Kahit ito po ay sigurado at nangyari talaga sa mga anak. Hindi sinabi ng malinaw dito, pero makikita namin sa sinabi niya mismo. Parang wala na siyang pakialam sa mga next generation. Ang importante lang yung generation niya, buhay niya. And then, whatever happens sa iba ay maniwala sa kanya. So, nawa, hindi kami maing ganon. Alaman namin lagi, hindi lang makapaglingkod kami ngayon, 10 years from now. But even better, Panginoon, mas project namin yung aming paglilingkod sa inyo. Even in the far future, Panginoon, na hindi namin nalalaman kung kailan kayo darating. And the best po niyan is, katulad sinabi sa salita, ang mga godly men
leave inheritance, Panginoon, sa kanilang children. So I pray. Ganun po kami, ang attitude namin sa buhay namin. Hindi lang pang sarili. Hindi, Panginoon, gamitin yung blessing. Again, hindi madali, pero arali namin, tiwala ko sa inyo, matuto kami. Salamat po, Lord. Salamat po sa isang bilang. Pagpalain niyo po ang aming soul winning bukas. Protection, Panginoon, lakas, talino. May mga sakit, Panginoon, pagalingin niyo rin, panamantala at least. Paano namin soul winning marathon. Bigyan niyo ko yung magandang panahon. Magandang fellowship din pa after nito, Lord. Ma-encourage about this. Kailangan po, Lord, kaya mag-ingat sa bawat sa pag-uwi. In Jesus' name we pray. Amen.